Tandaan natin yan. Napakahalaga niyan. Dapat pala sinisiyasat natin, sinusuri natin, sinusubok natin ang ating sarili. Ano po ang dapat nating subukin sa ating sarili? Siyasatin o suriin sa ating sarili. Dapat anya nating matiyak na tayo anya ay solido o matatag, matibay sa atin pong pananampalataya. Isipin nating sandali yan, mga kapatid. Ganyan na ba tayo? Solido na ba tayo? Matatag na ba tayo? Matibay na ba tayo sa ating pananampalataya? Sapagkat kung hindi, ikaw ang lalamunin nitong dyablo. Sa lahat ng tentasyon na gagawin nitong dyablo, kinakailangan nakikipaglaban tayo. Kaya tayo ay nakikipagyera ngayon, mga kapatid. Sapagkat ang kalaban natin ay dyablo. Hindi po pwede sa atin yung lalamya-lamya. Hindi po pwede sa atin yung tayo ay walang namamalayang nangyayari sa ating paligid. Kinakailangang listo tayo, kinakailangang alerto, kinakailangang gising. Sapagkat merong nais gawin ang dyablo sa atin, tayo ay kanyang lamunin. Parang sa ganon ang ating pananampalataya ay kanyang madaig. Kinakailangan doon sa pananampalatayang tinanggap natin mula sa Diyos, wala raw maging pagbabago. Yan ang solido, yan ang matatag. Yung tinanggap niyang doktrina, yun ang kanyang sinampalatayanan. Yung tinanggap niyang aral, yun ang kanyang naging panuntunan sa kanyang buhay. Meron kayang halimbawa niyan? Yung paraan ng pagbabagong ginagawa sa ating pananampalataya ng dyablo. Paano ba niya ginagawa yun? Yan pala ang pwedeng magbago ng pananampalataya. Pagka merong susulpot yan, at ang gagawin ni pilipitin yung kahulugan ng pananampalataya. Kaya tama ang sabi ni Pablo, oy, alisto kayo. Kinakailangan alerto tayo, laging gising. Itong si Satanas hindi natutulog ito. Ang gusto niya ay alisin tayo sa pananampalataya. Ang gusto niya ay lamunin tayo at tayo ay malagay sa pagkapahamak. Sa paano pong paraan, yung aral ng Diyos na itinuturo sa atin, pipilipitin yun. Gagamit siya ng mga taong gagawa noon. Para nang sa ganun, ang mangyari sa iyo ay huwag kang sumampalataya. Di binago pa na ng palataya. Kalaban ng Diyos yung ganun, mga kapatid. Kaya huwag tayong kakampi doon sa kalaban ng Diyos. Huwag tayong makikisimpatya doon sa kalaban ng Diyos. Ano dahilan? Sapagkat meron silang layunin. Yung layunin ng dyablo. Pilipitin ang katotohanan. Pilipitin ang ating tinanggap na pananampalataya para tayo maalis sa pagiging sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo.